sitwasyon. Okay. Hello po, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Dinig po ba ako? Okay, sabi nga po kung natidinig po ako. Kasi po medyo tulog na po lahat ng tao dito. Nasa labas po kasi ako ng hallway. Kapitbahay po kasi baka magising. Sabi po kung dinig po ako. May po, wala po yata dito. Pasensyaan nyo na lang po. Medyo hinaan ko lang po yung boses. Baka po makaistorbo po tayo ng tao. Pero salamat sa Panginoon dahil alam natin maraming kaparaan ng Panginoon. Basta gawin po natin yung nakakalugod para sa Panginoon. Hindi po ako po si Father Johnny mula po sa Door of Faith Church, Dubai. Na pinamumunahan po nila Pastor Nathan at Pastor Adeline. Hindi po bago po muna tayo pumako sa ating devotion, tayo po muna lang. Lord, maraming salamat po sa aming Lord. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng aming kapagurang physical, Panginoon. Nandiyan kayo, Panginoon, nagbibigay kalakasan sa amin, Panginoon. Patawad po sa mga aming nakasalanan nagawa, sinasadya mo na o di sinasadya, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo po manguna sa akin morning devotion, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa privilege ang binigay niyo po sa akin na pong maghayag ng inyong banal na salita, Panginoon. Kundi po, Panginoon, maraming salamat po sa inyo.
Sa inyo po ang pinakamataas na puri po sa basta ng Jesus namin Diyos. Amen. Muli po, ang ating topic po natin ngayon ay matatagpuan sa Mateo chapter 11 verse 28. Mateo chapter 11 verse 28. Ito po ang sinasabi. Magseparito sa akin kayong lahat na nagpapagal at nabibigat ang laba at kayo aking papagpapahingahin. Amen po. Purihin po ang ating Panginoon. Marami pong sinasabi po dito na magseparito, pwedeng katawang pisikal, katawang spiritual, at kung ano man yung naranasan ng isang Kristiyano sa kanyang buhay. O siguro sa kapagurang naranasan niya sa kanyang buhay, yung problema, yung sitwasyon niya sa kanyang buhay. Sabi ng Panginoon, ano sabi ng Panginoon dito? Magsiparito kayo. Lahat na nagsisipagay at nabibigit ang lubat, kayo'y aking pagpapahingahin. Amen po. Kaya nga po minsan, sa kabila ng ating physical na kapaguran, minsan pag nakakating po tayo ng gawain, pag pinagpipray po natin yun, bigyan tayo ng kalakasang physical, minsan nangyayari po yun pero kung talagang nasa isip mo pumunta lang pong makinig at umupo lang, pero hindi mo pinagpipray na hindi ka bigyan ng kalakasang physical, minsan naantukin ka. Kasi hindi mo pinagpray, Lord, bigyan mo ng kalakasang physical kasi galing ako sa trabaho, baka hindi ko kayanin yung ilang oras na pag-ating ko ng gawa. Hindi, dapat mag-pray ka muna upang bigyan ka ng kalakasang physical. Ano yung kasunod dito? Sa 29. Maganda po yung sinasabi dito Pasanin ninyo ang aking pamatok at mangaral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at pagkamubang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Amen po. Ang sabi ng Panginoon, pasanin ninyo. Ano may pamatok? Ito po yung sa kalabaw inilalagay po dito. Mabigat po yun pero hinalin tulad niya yun upang magaanan tayo. Kasi hindi naman tayo bibigyan ng pagsubok ng Panginoon na hindi natin makakayanan. Bibigyan tayo ng pagsubok ng ating Panginoon na alam natin na kayang-kaya na. Kasi alam natin na nandyan siya palagi kahit anumang pagsubok na dumarating sa atin. Amen po. Physical man yan o anumang problema sa pang-araw-araw o sa pamilya, kahit ano man yan, idulog mo sa Panginoon. Ito ang sinasabi niya sa kanyang salita. Ito po. Sa 1 Peter 5:7. Ito po yung sinasabi, leave all your worries with Him because He cares for you. Amen. Sa Tagalog po, basahin po natin. Na inyong ilagak sa Kanyang lahat ang inyong kabalisan sapagkat kayo ipagmamalasakit niya. Amen? Ilagak natin sa lahat sa ating Panginoon. Amen po? Kung ano man yung naranasan natin pagsubok, kung ano man sa buhay, o naman yung talagang hirap na hirap tayo sa buhay, ilagak natin sa Panginoon. Kasi maraming nakikita tayo mga tao na pag nakakaranas ng matinding pagsubok, ano ginagawa nila? Nagpapakamatay, nagsisuicide. Kasi alam natin wala silang Panginoon sa kanilang puso Pero tayo mga Kristiyano, nakakilala na tayo. Kahit ano man yung pagsubok na naranasan natin, ilagak natin sa Panginoon. Kasi alam natin, siya lang malalapitan natin sa anumang pagsubok na naranasan natin. Hindi naman po literal na bababa ang Panginoon upang tulungan tayo. May gagamitin ng Panginoon. Marami siyang paraanan upang matulungan tayo. Minsan yung mga tao, may gagamitin siya upang matugunan yung anumang pagsubok na dumarating sa atin.
ayun nga, bilang isang halimbawa, bilang isang OFW nandito kami sa Dubai. Napakahirap po ng buhay dito kasi lahat binibili. Tapos yung visa mo, lalo na po ako, yung visa ko, husband visa po ako yung sa mga anak ko. Visa po, iniisip ko paano po kaya pag nawalan ako ng visa. Tatlo po yung yung kasama ko po dito, yung dalawang anak ko maliliit pa to, si asawa ko, wala rin trabaho. Sabi ko, Lord, sa inyo ko na po pinapabayan lahat. Alam ko lang imposible sa inyo. Kasi sa trabaho po kasi talagang medyo mahirap kasi nandun yung pressure. Yung lalo na pag ibang lahi yung kasama mo, hindi nakakilala sa Panginoon. Lagi mong pagpipray yun kasi doon susubukin yung pananampalataya mo sa Panginoon. Lalo na pag nalaman na Kristiyano ka, lalo ka nilang yun nga po, i-share ko nga po yun sa amo po namin. Sinabihan niya ako minsan, sabi niya, isa na lang. Dalawa na pa kasi yung warning letter ko Isa na lang. Terminate ka na. Sabi ko, Lord, yung sinabi niyang gano'n, hindi ako nangangamba kasi alam ko nandiyan kayo na tutulong sa akin. Kung ano may sinabi niya, alam ko mas makapangyarihan kayo, sabi ko gano'n. Hindi ko sinabing mismo pinipin ko sa among gano'n, pero pinag-pray ko yun. Kasi alam ko, lahat ng bagay dito sa mundo, hawak ng Panginoon. Lahat yan, kaya niya manipulahin kahit na yung taong makapangyarihan dito sa mundong ito. Kaya niya manipulahin yan. Salamat sa biyaya ng Panginoon dahil yung lagi kong pinagpipray, amo ko na niya kasi Muslim siya. Pinagpipray ko, Lord, sana tulungan niyo magkaayos kami. Lahat po gagawin ko, Panginoon, para maging maayos po. Yun nga yung pinagpipray ko, magkaroon ako ng time sa Panginoon, yung Sunday worship ko. Salamat sa Panginoon dahil tinugon niya. Alam ko walang imposible sa Panginoon dahil siya lang po talagang maaasahan natin sa lahat ng bagay. Lalo na dito pag nakakaranas tayo ng pagsubok. Kaya mapalad po kayo mga nasa Pilipinas kasi kasama niyo po pamilya niyo. At wala pong masyadong problema kung magkaroon kayo ng katulad nito, yung mga visa po. Yan yung mapalad kayo kasi hindi niyo na kailangan yun. Kaming nandito sa OFW, yun po lagi namin iniisip. Pero salamat sa Panginoon dahil nandiyan po lagi siya laging nasa tabi namin. Yun lang po, Panginoon lang po talaga inaasahan namin dito, wala na pong iba. Kasi kung wala pong Panginoon sa puso mo, sa ibang bansa ka, maraming pwedeng mangyari sa'yo. Mapariwara ka, mapahiwalay ka sa pamilya mo. Ayun, isa na rin po yun, pinakapangatlo, mapahama ka, baka mamatay ka ng maaga kasi maraming na namamatay dito na yun nga, sa hirap ng buhay, pagkain, nagkakasakit, pinapabayaan nila yung katawan nila. Sabi kasi napaka-open country po kasi nitong Dubai, kaya lahat ng bisyo nandito. Pero salamat sa Panginoon dahil nandiyan po siya lagi. Kung ano may naranasan namin bilang isang OFW, nandiyan po siya lagi na tinutugunan po lahat ng aming panalangin. Yun nga lang, bilang isang OFW dito, talagang wala na kaming time sa mga gawain. Tulad nito, yung isa po, yung mag-aaral ng salita ng Panginoon kasi mas mahaba po yung oras ng trabaho kaysa sa pahinga sa bahay. Isang ilang oras ka lang magpapahinga, 5 oras. Papasok ka na naman. Tapos pag day off mo, ayun, tutulong ka sa gawain bahay. Wala na talagang oras. Pero salamat sa Panginoon minsan. 1 oras, 2 oras, nakakapanood ka ng mga morning devotion o kaya yung mga preaching. Malaking bagay na po yun. Basta wag kang bibito sa salita ng Panginoon. Sabi nga po sa Joshua chapter 1 verse 9, sabi niya, pagbulay-bulayin niyo ang aking mga salita araw at gabi.
verse 8, yung pinakadulo. Huwag kayong matakot o mawawala ng pag-asa. Kasama natin lahat, saan man tayo magpunta, kasama natin lagi yung ating Panginoon. Kaya po, basta kung ano man yung naranasan natin pagsubok, magbasa tayo ng salita ng Panginoon kasi lahat ng kasagutan nandun po eh. Nandun po lahat po ng kasagutan. Kung naman po yung mga katanungan natin, lalo na tungkol sa ating pananampalataya, magbasa po tayo ng salita ng Panginoon. Kasi yun lang po talagang makakatulong sa atin. Huwag tayong tawag dito. Kunwari, nakaranas ka ng isang problema, maghingi ka ng payo sa hindi nakakilala sa Panginoon. Isa lang isang magiging sagot niya. Halika, inom tayo. Yun ang sagot para mawala yan. Halika, punta tayo sa beer house. Hindi yung kasagutan kasi lalong magiging malala lang yung problema mo. Kaya dapat kung ano yung problema mo, ilagak natin sa Panginoon. Amen po. Dahil siya lang po talagang makakatulong sa atin. Amen po. Yun lang po kung salamat sa Panginoon kung dahil alam ko malapit na yung pagdating niya. Alam natin na maraming mga sinyalis o pangitain ang nakikita natin sa mundong ito, lalo na sa nangyayaring gulo sa Israel at Palestina. Alam natin malapit na ang pagdating ng Panginoon sa mga kalamidad na nangyayari. Yun nga yung sa nangyayaring gulo sa Israel at Palestina. Alam natin na magiging mitya ng rumors of war na sinasabi nila. Sabi nila sa Ukraine at Russia, mas matindi ito kasi mas maraming kaalyado ang Israel at Palestine. Kaya kung natin, huwag tayong mangamba kung nandiyan po talaga ang pagdating ng Panginoon, doon natin malalaman kung sino talaga yung kukunin ng Panginoon. Na alam natin na yung good servant, yung tapat ba sa maglilingkod sa Kanya. Kasi ang pagiging tapat sa Panginoon, hindi naman po nakikita sa pag-ating sa gawain ng Panginoon. Araw-araw umaatin ng gawain, Bible study, worship service, prayer meeting. Hindi po yun hindi po yun yung tawag dito, yung magbibigay kaligtasan sa iyo. Ang magbibigay kaligtasan sa iyo yung araw-araw na pamumuhay mo. Ano sabi ng Panginoon? Na yung dalawang utos niya, ibigin mo yung kapwa ng buong puso at kaluluwa. Ibigin mo yung kapwa tulad ng pag-ibig mo sa sarili at ibigin mo ang Diyos ng buong kaluluwa at pag-iisip. Yun yung dalawang utos niya, pag-ibig. Kung wala yun, kung umaating ka araw-araw sa mga gawain, kung wala yun, baliwala yung pag-atin mo. Mamaya yung new attendees na nagkasabay kayo namatay, nakita mo sa kabilang buhay. Ikaw nasa impyerno to, tapos yung new attendees nasa langit. Yung tagal mo ng pagiging Kristiyano na parang naging baliwala. Tapos kasi wala yung pag-ibig Anong sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo nakikilala. Yun yung mahirap. Pagdating ng panahon na yung judgment day. Kasi doon masusubukan yung pananampalataya natin yung pagdating natin sa paghukom, yung kamatayan. Kaya nga sabi niya sa second death sa pahayag, yung second death na sinasabi, yung namatay na yung physical mo, tapos namatay pa yung spiritual mo. Yun yung sinasabi na second death. Kasi yung second death na sinasabi, namatay yung physical mo, tapos susunugin yung kaluluwa mo doon sa impyerno. Yun yung sinasabi sa pahayag. Kaya huwag natin lagi natin yun sa sarili natin kung anong ginagawa natin. Hindi nakakalugod sa Panginoon.
umatin tayo sa gawain. Hindi naman lahat atinan natin kasi okay lang kung wala tayong trabaho, maatinan natin yun. Kung meron, lalo na kung nandito ka sa ibang bansa, hindi mo maatinan yun. Okay lang yun, basta importante. Wala naman sinabi ng Panginoon dun na atinan mo lahat yun. Di ba sabi niya, huwag mong kalilimutan ang mga pagtitipon. Hindi naman sinabi niya lahat na huwag mong kalimutan lahat ng mga pagtitipon. Isa man doon maatinan mo. Ayun nga yung nagpasimula ang gawain dito sa Dubai. Isa yun sa senior ko kay Sir Paul yun. Talagang napakahirap ng isang Kristiyano dito sa Dubai, lalo na kung ang trabaho mo sa kitchen. Kasi sa kitchen, ang priority ng kumpanya ay yung weekend, yung mismong worship service. Talagang hindi ka makakatin. Minsan, paiba-iba pa yung schedule mo ng day off mo. Ayun yung sinare ko rin kasi ako, tapos sinare niya rin sa akin. Father Johnny, kasi hindi na ako iba dyan. Kasi sa Taiwan nga, yung pastor namin dun hindi nakakatin ng gawain Pero ginawa ko siyang pastor. Kasi alam ko, hindi man siya nakakatin ng gawain. Pero nasa puso niya, kaya niya mag-handle ng mga kaluluwa. Yun po siya sinare ni Sir. Tapos marami rin kapatiran na pinupuntahan niya doon, ang layo. Pero isang tao lang yun. Doon ko nakita ang nasubukan niya pa talagang makapagligtas si Sir Paul kahit na isang tao lang. Maligtas niya man lang yun. Yung pinuntahan nga po namin sa Al-Ain, malapit na siyang mamatay. Ang layo po nun. Talagang gumawa ng paraan si Sir Paul upang mapuntahan niyo kasi alam niyo may time pa upang maligtas yung kaluluwa na yun. Amen po. Doon po ako humanga kay Sir Paul. Sabi, nagkaroon ako ng encouragement na magpatuloy ang gawain dito. Salamat sa Panginoon, yung 3 months na yun, wala akong trabaho, tumulong ako sa paghayo, sa pag-ano ng mga kapatiran upang mabuo yung Doro Pictures dito sa Dubai. Pero salamat sa Panginoon sa mga namumuno ngayon na nagpapatuloy, kila Pastor Neta, Pastor Jill, kila Pastor Mike, kila Pastor Vito, kila Pastor Raymond, Pastor Jenna, Pastor Nervin, Pastor Ashe. Sila po yung mga namumuno ngayon dito, namumuno sa Doro Pictures. Nagpapasalamat ako sa kanila. Dahil ginamit sila ng Panginoon kahit na wala na si Sir Paul. Nagpapatuloy sila. Kasi alam na nila na nandiyan ang Panginoon na tutulong sa kanila upang magpatuloy ang gawain dito. Amen po. Amen po, salamat po sa Panginoon. Yung victory po ng Doro Pictures Sarja. Yung anniversary po, yung 4 years anniversary po. Ay, 5 years anniversary na pala. Amen po. Basta lang po, diretso lang po tayo. Kasi hindi natin alam ang buhay natin dito sa mundong ito. Huwag nating naisin yung anuman yung mga bagay na pwedeng ipagpalit sa Panginoon. Yun nga po yung sa lugar na to, napakaraming kasi mayaman tong bansa na to Maraming karangyaan na ka dito, may pagpapalit mo ang Panginoon. Lalo na sa mga gadget, sa material na bagay, ang dami, napakamura. Sabi ko, Lord, kung magkakaroon ako ng mga gadget na to, ipagpapalit ko lang kayo, wag na. Kasi sa mga gadget, napakamura ng mga gadget dito, cellphone lahat. Tapos pag nakabili ka, gagawin mo yung parang treasure. Pag-iingatan mo, hindi mo lang magasgasan, parang gano'n. Hindi ko ninais yun. Sa 13 years ko dito, hindi ko nanais yung mga material na bagay. Ang importante sa akin yung makatulong ako sa gawain ng Panginoon. Kahit na ikaos tayo, basta makatulong tayo sa gawain sa Panginoon, lalo na sa Pilipinas. Kasi alam natin ang buhay ng mga Kristiyano doon, yung mga nag-mission. Tulungan natin sila. Kasi dito sa UAE, lalo dito, kahit pa paano nakakaraos kami. Kasi mura nga ang bilihin. Amen po. Pero salamat sa Panginoon dahil yung mga inuupahan naming church,
ay yun nga, medyo mahirap po dahil medyo matataas po yung renta. Pero salamat sa Panginoon, nakakaraas po kami sa biyaya niya. Pero patuloy lang. Kasi hindi naman, porkit wala na yung nagsimula dito sa UAE si Sir Paul, hindi na magpapatuloy lang gawain. Marami siyang gagamitin kung magpapatuloy. Nandiyan po ang mga pastor na sinasabi ko kanina. Alam kong mawala mo yung mga pastor na may papalit pa rin sa kanila upang magpatuloy ang gawain dito. Yun nga po yung sinasabi ni Sir Paul nun na hindi ako nagpunta dito upang makipag-competition sa mga ibang church na ina-attend nyo dati. Nagpunta ako dito upang makatulong, upang makapagligtas ng mga kaluluwang hindi nakakilala sa ating Panginoon. Napakabuti ng sinabi ni Sir Paul yun kasi nakita ko po sa kanya na hindi siya na pumupunta doon sa ibang church kasi ang importante sa kanya, makatulong. Yun ang importante, hindi makapagkompetensya. Doon ko po nakita kay Sir Paul yung napakaganda ng leader na to. Hindi ako nakakita ng gano'n. Kasi pag sinabi mo, ay wag kang umattend dyan sa church na yan. Kasi ganito. Hindi. Pare-pareho lang yan. Kasi Panginoon Jesus ang pinaglilingkuran natin. Magkakaiba naman ang paniniwala. Ang Panginoon Jesus ang importante ang pinaglilingkuran. Kung hindi ang Panginoon Jesus, ay hindi natin papayagan ng kapatiran na makatin yan. Tutusin po, marami na pong workers ang Dorope Church dito. Yun nga lang na kaya na sila na ibang church. Kaya inalawag na rin po ni Sir Paul. Ang importante, nagagamit sila dun sa gawain ng Panginoon. Nakapagpatuloy sila. Amen po. Basta saan man tayo magpunta, saan man lugar, saan man bansa. Importante makating tayo sa gawain ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon kung hindi man po na medyo narinig yung boses ko, pagpasensyaan niyo na po. Ayun na po, to God be the glory po.